Ano ang nag-uugnay sa kalayaan, relihiyon at pag-usbong ng white Christian nationalism sa Amerika? Tatalakayin namin ang pagkakaugnay ng agency, relihiyosong paniniwala at ang epekto nito sa demokrasya. At sasagutin namin kung bakit mas mahalaga ang agency kaysa sa relihiyosong paniniwala sa paglaban ng white Christian nationalism. Christians, get out and vote just this time. You still need help from the boss. We need help from the boss. Somebody said to me the other day, "You're the most famous person in the world by far." I said, "No, I'm not. No, I'm not." They said, "Yes, you are." I said, "No." They said, "Who's more famous?" I said, "Jesus Christ." In America, we don't worship government, we worship God. Christian Visibility Day. They want to tear down crosses, but no one will be touching the cross of Christ under the Trump administration. I swear to you. We must make America pray again. As long as I am president, no one is going to stop you from practicing your faith or from preaching what is in your heart. We want to hear him. Ang white Christian nationalism ay nagmula sa paniniwalang ang Estados Unidos ay tinatag bilang isang bansang Kristiyano at ito'y nararapat manatiling ganito. Ginagamit nito ang relihiyon upang suportahan ang otoryanismo at isulong ang eksklusibong pananaw na ang pagiging Kristiyano ay mahalaga upang maituring na isang tunay na Amerikano. Higit na lumakas ang kilusan ito sabay sa kampanya ni Trump para sa kanyang ikalawang pagkapangulo sa pamamagitan ng pagtakot at prehwisyo na palakas nito ang suporta ng mga grupong naniniwala sa tradisyonal na mga ideya ng kapangyarihan at kaayusan. Umusbong muli ang mga tradisyonal na mga pagpapahalaga na naging daan sa diskriminasyon ng kasarian at lahi at naging malaking parte ang mga konserbatibong ideolohiya na ito sa identidad ng mga tagapagsuporta at plataporma ni Trump. Ngunit sa likod ng kilusan nito ay ang unting-unting paglimita sa kalayaan ng mga individual. Ang white Christian nationalism ay hindi lamang tungkol sa relihiyosong paniniwala. Ito rin ay isang paraan upang bawasan ang agency ng mga tao. Sa ilalim ng ideolohiya na ito, ang sinumang hindi tumutugma sa kanilang pananaw ay tinatakwil. Syempre, matatakot kang mag-ibang isip, hindi ba? Pero ano nga ba ang agency ng isang tao? Ang agency ay ang kapangyarihan mong magdesisyon at humubog sa iyong buhay. Ito ay tungkol sa individual na kakayahang mag-isip ng kritikal, kumilos ng malaya, at pagtupad sa iyong mga layunin ng walang labis na impluensya. Sa madaling salita, ito ang pagiging tagapanggulo ng iyong sariling kapalaran. Kaya, ang agency ay naging isang mahalagang kasangkapan sa paglaban sa white Christian nationalism dahil ito may kinalaman sa intensyonalidad, ang kakayahang magtakda ng mga layunin na nakabase sa kasalukuyang realidad at rasyonalidad. Mga bagay na wala sa mga taong basta na lamang sumusunod sa mga utos ng kanilang grupo o leader nang walang kritikal na pag-iisip. Pinapalakas ng agency ang mga individual na labanan ang mga panirang ideolohiya na gumagawa ng malayang desisyon at ipaglaban ang kanilang mga karapatan sa halip na sumunod na lamang sa isang mapaniil na balangkas na itinataguyod ng ideolohiyang ito. Kaso bakit nga ba mas mahalaga ang agency kaysa sa relihiyosong paniniwala sa paglaban ng white Christian nationalism? Ang konsepto ng relihiyon bilang neurosis ay tumutukoy sa kung paano ang mga relihiyoso o ekstremistang paniniwala tulad ng mga kaugnay ng white Christian nationalism ay maaaring makaapekto sa sense ng agency ng tao. Ayon kay Freud, ang neurosis ay anumang uri ng sakit sa pag-iisip na nagiging hadlang sa isang tao upang makapagdesisyon ng tama. Sa framework na ito, maaaring maniwala ang mga individual na ang kanilang tagumpay o halaga ay lubos na nakasalalay sa banal na intervention. At anumang aksyon na isinagawa ng walang basbas ng Diyos ay magdudulot ng kalungkutan o parusa. Ang sistemang ito ay kadalasan nagpapalakas ng ideya na ang hindi pagsunod sa mga relihiyosong pamantayan ay magdudulot ng pagkawala ng banal na gabay at pagpapala. Sa ganitong pananaw, itinatanggi ng mga tao ang mga magandang bagay na kanilang natatamot nararanasan bilang resulta ng kanilang pagsunod at pag-aalay sa kanilang mga paniniwala.
Ang ganitong pananaw sa buhay ay maaaring magdulot ng malaking pagbawas sa agency ng isang tao. Maaaring magsagawa ang mga tao ng mga reliyosong ritual o sumunod sa mga reliyosong pamantayan hindi lamang upang matamo ang biyaya ng Diyos, kundi pati na rin upang maiwasan ang panghuhusga mula sa kanilang mga komunidad, maging reliyoso man o sekular. Ang pressure na mamuhay ng isang makadiyos o tumutugma sa reliyosong inaasahan ay naging isang uri ng social and psychological na pamimilit na nagpapababa sa kalayaan ng tao na gumawa ng malalayang desisyon. Habang mas lumalapit ang isang tao sa reliyosong doktrina, mas nababawasan ang kakayahan niyang gumawa ng mga desisyon na hindi naapektuhan ng reliyosong mga aral. It is not Joe Biden that rules this country. Jesus Christ is the king of everything in this world. Christ is king! Christ is king! Christ is king! Ang pagkawala ng otonomiya ay nagdudulot ng pakiramdam ng kawalan ng pag-asa, kung saan ang mga desisyon ay hindi tinuturing na mga malayang aksyon, kundi mga pangangailangan. Tanging daan upang maiwasan ang galit ng Diyos o ang pagtulugsa ng lipunan. Isa sa mga pinaka-nakakalungkot na katotohanan ay ang karamihan ng mga taga-suporta ng kampanya ni Trump ay nagmumula sa mga pribilehiyong kalagayan. Mga individual na maraming pagpipilian at mas mataas ang agency. May mga yaman at oportunidad na pinapangarap lamang ng marami sa mundo. Hawak nila ang kapangyarihang baguhin ang kasalukuyang sistema, ngunit pinipili nila ang panatilihin ito. Tumungo tayo sa ikalawang argumento. Ang mga Amerikanong konserbatibo na kumakampi sa white nationalism at nawala na kailang agency ay nararapat kay Trump bilang kanilang pangulo. Gayunpaman, ang natitirang bahagi ng mundo ay hindi nararapat maapektuhan ang mga bunga ng kanyang pamumuno. Ang muling pagkahalal kay Trump ay sumasalamin sa kolektibong desisyon ng maraming Amerikano na yakapin ang isang bisyon ng bansa na nakabatay sa authoritarianismo, eksklusyon at pagbagsak ng demokratikong prinsipyo. Ang ideolohiya ng white Christian nationalism na sentro ng bisyong ito ay pumipigil sa kalayaan ng individual. Sa pamamagitan ng pagpipilit ng Amerika ay isang Kristiyanong bansa at dapat manatili bilang ganito, itinutulak nito ang pagsunod sa makitid na pananaw. Pinapalakas nito ang takot sa pagkawala ng dominasyon sa lipunan, nagtataguyod ng diskriminasyon at nagbibigay katwiran sa pang-aapi sa mga kababaihan, LGBTQ+ na individual, taong may kulay at mga imigrante. Ang mga sumusuporta kay Trump at sa ideolohiyang ito ay kusang isinuko ang kanilang agency. Bulag na sumusunod sa kanyang mapanirang retorika at mga polisiya ng walang kritikal na pag-isip, kaya't sila mismo ang lumikha ng kanilang politikal at panipunang kalagayan. Gayunpaman, ang natitirang bahagi ng mundo ay hindi bumoto para kay Trump, at hindi rin ito tinatanggap ang baluktot ng paniniwala ng white Christian nationalism. Ngunit, napilitan ng mundo na harapin ang epekto ng mga desisyon ng Amerika. Ang estilo ni Trump sa foreign policy, hindi maaasahan, nakabatay sa transaksyon, at mga paghamak sa pandaigdigan talintuntunin ay nag-iiwan ng pagkabalisa sa mga kalyado at nagbibigay lakas sa mga kalaban. Para sa mga Amerikanong tumutol kay Trump, ang kanyang pagkabalik sa kapangyarihan ay isang nakapanulumang pagkatalo. Ito ay may simbolo ng kabiguan ng mga pagsusumikap na lumikha ng mas malaya at makatarungang bansa, at isang pagtataksil sa mga mahihinang komunidad na magdurusa sa ilalim ng mapanupil ng mga polisiya ng kanyang administrasyon. Gayunpaman, mahalagang kilalanin na ang trahedyang ito ay natatanging Amerikano. Sinasalamin nito ang kasaysayan ng bansa na puno ng rasismo, pagsasamantala at kasakiman. Makakasalan ang tilang parusang ironic sa anyo ng pagkapangulo ni Trump. Para sa mga nagbigay daan sa kanyang pag-angat, nararapat ang kanyang muling pagkahalal. Ngunit para sa mga lumaban sa kanya at sa natitirang bahagi ng mundo, ito ay isang pasaning hindi nararapat. Sinisira ng white Christian nationalism ang agency sa pamamagitan ng pagpipilit ng pagsunod sa mapanupil at nakapipinsalang ideolohiya na nagpapalakas ng takot na humahadlang sa kritikal at rasyonal na pag-iisip. Hindi na lamang tungkol sa kanilang Diyos ang paniniwala ng white Christian nationalist. Ang pagkawala ng kanilang agency ay nagbulag sa kanila sa mga katotohanan at makatwirang pag-iisip. Ginagabayan sila ng mga utos ng kanilang mga leader at sariling kasakiman para sa kapangyarihan at teritorya ng pagpapalawak. Ang paglaban sa white nationalism at Trumpism ay nangangailangan ng pagpapanumbalik ng agency, pagpapalakas ng kakayahan ng mga individual na tanggihan ang authoritarianismo, mag-isip ng kritikal at labanan ang takot. Tanging sa pamamagitan ng pagbawi sa agency na ito, maaaring simula ng mga Amerikano at sa huli ng pandaigdigang komunidad.
ang pagtugon sa pinsalang domestic at international na dulot ng pamumuno ni Trump at pagbuo ng isang kinabukasan kung saan ang kanilang mga desisyon ay hindi magdudulot ng kapahamakan sa mundo. Dagdag pa, habang ang reliyosong maniniwala ay maaaring ituring na mapanganib o kahit anyo ng neurosis, maaari ito maging makapangyarihan na mapagkukunan ng moral na pagninilay kapag tinignan bilang simboliko sa halip na literal. Kapag ang mga prinsipyong reliyoso ay inilapat sa paraang pagpapalakas ng moral na pagninilay at nakatuon sa kabutihan ng lahat, maaaring ito mag-udyok ng positibong pagbabago na malaya sa pagsamantala, manipulasyon o diskriminasyon. Sa ganitong diwa, ang reliyon ay maaaring maging isang pwersa para sa kabutihan kung ito ay nagsisilbing gabay sa etikal na pagpapasya na nagtutugod ng empatiya, katarungan at pagkakapantay-pantay. Ano nga ba ang kahalagahan ng agency sa paglaban sa white Christian nationalism? Ang agency ay isang mahalagang kasangkapan sa pag-unawa at pagsusuri ng sariling relihiyosong identidad. Sa pamamagitan nito, nagkakaroon ng kakayahan ng isang tao na masuri ang kanyang mga paniniwala, layunin at pagkilos sa mas malalim at kritikal na paraan. Gayunpaman, sa konteksto ng white Christian nationalism, nagiging peligroso ang pagkakawala ng agency dahil maraming individual ang nahihikayat na talikuran ang kanilang sariling pag-iisip upang mapanatili itong ideolohiya ng white Christian nationalism. Ang labis na pagsuporta sa mga leader kahit pamalinaw na nagpapalaganap ang mga ito ng maling impormasyon at di makatarungang gawain ay nagdudulot ng malaking hadlang sa pagtuklas ng tunay na katarungan. Itong kaisipan, itong bulag na pagsusunod ay nag-ugat sa tinatawag na bulag na patriotismo, blind patriotism. Isang pananaw kung saan ang pagsuporta sa bansa o leader ay ituturing na mas mahalaga kaysa sa pagsusuri kung tama ba ang mga ginagawa nila. Sa ilalim ng ideolohiya ng white Christian nationalism, pinalalakas ang ganitong mentalidad upang palaganapin ang sistematikong whitewashing ng kasaysayan at kultura. Sa ganitong proseso, nagiging malinaw ang diskriminasyon laban sa mga komunidad ng mga Black at Hispanic, habang mas binibigyan pansin ang interes ng mga puting Amerikano. Ang mga naratibo din ng mga taong may kulay hindi lamang nababaliwala, kundi sinasadya pang barahin dahilan upang lalong lumalim ang hindi pagkapantay-pantay sa lipunan. Dagdag pa rito ang impluensya ng white Christian nationalism ay hindi lamang nakaka-apekto sa mga minorya, kundi pati na rin sa kabuuang demokrasya ng bansa ng United States. Sa halip na magsilbing lakas ng pagkakaisa, ginagamit ng ideolohiya upang magtanim ng takot at pagkakabahagi sa lipunan. Halimbawa, sa pamamagitan ng itong blind patriotism ng mga leader na nagbibigay ng mabilis na solusyon sa mga crisis, nawawala ang kakayahan ng mga tao na tignan ang mas malawak na implikasyon ng kanilang mga desisyon. Ang ganitong sitwasyon ay nagiging dahilan upang ang ideolohiya ng white Christian nationalism ay napapatuloy na maghari, na nagiging isang malaking impluensya sa Estados Unidos. Samantala, ang tunay na demokratikong proseso ay naisasantabi. Sa kasalukuyang estado ng USA, dumarami ang mga tao na yumayakap sa ideolohiya ng white Christian nationalism. Lalo na sa gitna ng mga crisis, ang ganitong pagsandig sa ideolohiya ay nagpapakita ng pagnanais ng marami na humanap ng solusyon sa mga komplikadong problema, mga simpleng solusyon. Gayunpaman, ang ganitong pananaw ay nagiging hadlang sa kakayahan ng lipunan na makakita na mas malalim at mas balanseng larawan ng realidad. Sa halip na suriin ang mga ugat ng suliranin, mas pinipiling tumugon ang iba batay lamang sa emosyon at pagkiling. Ang kawalan ng kritikal ng pagsusuri ay nagdudulot ng mas malaking problema sa pagsunod sa ideolohiya. Unti-unting nawawala ang kakayahan ng mga tao na mag-isip at kumilos ng malaya. Ang agency nila ay nawawala. Ang pagkikilala at pagpalakas sa agency ay mahalaga upang maharap ang mga hamon ng white Christian nationalism. Hindi lamang ito isang personal na tungkulin, kundi isang kolektibong responsibilidad
upang tiyakin na ang bawat isa ay may boses at may lugar sa lipunan. Ang pag-unawa sa mas malawak na konteksto na nagbigay daan sa white Christian nationalism ay mahalaga sa pagtugon sa mga isyu ng katarungan at pagkakapantay-pantay. Ang ideolohiyang ito na nag-ugat sa kasaysayan ng kolonyalismo at sistematikong diskriminasyon ay patuloy na nakaka-impluwensya sa pananaw ng maraming tao tungkol sa relihiyon, lahi at kapangyarihan. Ipinakikita ng pananaliksik ang pangangailangang tanggalin ang mga mapanirang mga aksyon na itinataguyod nito na hindi naayon sa tunay na aral ng Kristyanismo. Ang tunay na diwa ng Kristyanismo ay nakaugat sa pagmamahal, pagkakapantay-pantay at katarungan. Mga prinsipyo na madalas nasasapawan ng fanatikong interpretasyon na nagiging sanhi ng pagkakawatak-watak ng lipunan. Ang pagkilala sa kaibahan ng dalawa at ang paglayo sa mga fanatikong ideolohiya ay mahirap. Dahil nangangailangan ito ng pagkilala hindi lamang sa mga ekstremitistang pananaw na nakabaon na sa kultura ng bansa, kundi pati sa pakikipaglaban sa hindi makatotohanang pananaw na neurotically ipinapakita ang imahe ng isang puting lalaking lider na makakapagdala ng hinahangad ng bansa. Ang ganitong pananaw ay nagdudulot ng maling pag-asa at patuloy na nagpapalalim sa mga hindi pantay na sistema na nagpapahirap sa mga nasa laylayan ng lipunan. Higit pa rito, kinakailangan nito ang tapat at bukas na pag-uusap at ang pagpapakita ng empatya lalo na sa mga marginalized na komunidad sa isang pangunahing biktima ng diskriminasyon at perwisyo. Ang mga pag-uusap na ito ay dapat magbukas ng espasyo para sa pakikinig at pag-unawa, hindi lamang bilang isang paraan ng pagkondena sa nakaraan, kundi bilang hakbang tungo sa mas makataong kinabukasan. Kailangang maipakita sa mga nasabing komunidad na ang kanilang mga karanasan at pananaw ay mahalaga, sapagkat ang tunay na pagkakapantay-pantay ay nagsisimula sa pagkilala sa dignidad ng bawat isa. Sa ganitong paraan, maaring matuldukan ang mapanirang siklo ng karahasan at makabuo ng isang mas inklusibong lipunan. Habang ang reliyon ay maaaring humubog ng moral na pananaw, ang agency ang pundasyon sa paglaban ng mga ideolohiya tulad ng white Christian nationalism. Ang ilusang ito ay may kapangyarihang sirain ng personal na kalayan sa pamamagitan ng pagtataguyod ng makitid na pananaw ng pambansang pagkakakilanlan na nakabatay sa matitigas na halaga. Hinihingi nito ang pagsunod at binabawasan ng otonomiya. Itinutulak ang mga individual na sundin ng mga relihiyosong doktrina sa halip ng personal na pagninilay o rason. Kaya't nawawala ang kanilang agency. Upang tumugon na naayon, kailangan ihiwalay ang pagiging bahagi ng isang relihiyosong komunidad sa paniniwala sa isang banal na kapangyarihan. Ang dalawang konseptong ito ay magkaiba at kapag pinaghalo, may panganib na ang pagsunod sa reliyon ay lumampas sa sariling kalayaan ng tao. Ang panganib ay nagmumula sa pagpapayag at diktahan ng mga paniniwalang reliyoso ang mga kilos ng walang paggamit ng malayang pag-iisip. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng agency, nagagawa ng mga tao ang sariling desisyon at nakapagtaambag sa kabutihan ng nakakarami. Sa makatuwid, mahalaga ang pagprotekta sa agency upang labanan ng white Christian nationalism na tinitiyak na ang mga tao ay makagawa ng mga desisyon batay sa rason at abad. Sa halip na madala ng mga dogmatikong ideolohiya na nagpapahipot sa kalayaan.